messed up. You shake your balls. That's harassment. What are you doing? That's harassment. For anybody with ears to hear, for anybody with eyes to see, Jesus Christ has come so that you may have life. Jesus Christ loved you and he died on the cross for you and for me. It's harming their souls. Because at the end of the day, we're all going to stand before God. Sa panahon natin ngayon ay may mga tao talagang nasasanay na lang nahiyain at bastusin ang salita ng Diyos kahit pa sa pampublikong lugar. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi talaga papayag ang dyablo na maipahayag ang salita ng Diyos ng basta-basta na lamang dahil ayaw niya na meron pang isang kaluluwa ang maligtas o maakay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya't ganoon ay gagawa siya ng paraan upang i-distract ang isang mangangaral ng salita ng Diyos at hindi marinig ng maigi ng mga taong naroon ang kaligtasan. Sa panahon natin ngayon ay napaka-normal na talaga ng ganyan. Napakarami nyo na po nakita mga video na ganyan yung ginagawa sa mga mangangaral ng Panginoon. Hindi na nila pinapakinggan at binabastos na lang nila. Napakadali na sa kanilang gawin ang bagay na yan. Nagkakaroon na ang mga tao ng itching ears kung ano ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo ay nangyayari na po sa mga huling araw na ayaw na nila ng salita ng Diyos, ire-reject na nila ang salita ng ating Panginoon. Bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos, para sa akin emotionally ay masakit po yung ganyan. Yung habang nangangaral ka ng salita ng Diyos, ay merong mambabasto sa'yo, merong magte-twerk sa harapan mo, at kung ano-ano pa ang gagawin sa harapan mo. Pero dapat sa ating bilang mga mangangaral, ay dapat mas mangibabaw yung makita natin yung kanilang kalalagayan, na mas maawa na lang tayo sa kanilang kalalagayan, na hindi nila gugustuhin ang kanilang sasapitin pag nasa impyerno sila. Kaya't mga kaibigan, mga kapatid, habang may pagkakataon, habang may lakas pa tayo, habang kaya pa natin, ay ipangaral natin ang salita ng Diyos. Sa kabilang banda ay pwede kang mainis sa kanilang ginagawa habang ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos. Pero nawa mas makita natin na mas kahabagan natin sila, na ang kanilang ginagawa ay hindi pa nila nalalaman. Dahil tatandaan natin, sila ay nananatiling bulag sa salita ng Diyos. Kaya't paano sila makakakita? Paano nila mauunawa ng salita ng Diyos ang kailangan nila? Ang tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Kung ikaw man ay isang mangangaral ng Panginoong Jesucristo, preach on. Preach the word. Huwag kang matakot, kaibigan, kapatid. Huwag kang mabahala. Ituloy mo lang kahit na ano pa yung distraction na dumadating sa iyong harapan. Ano man ang iyong pinagdadaanan, meron man nakikinig sa iyo o wala. Meron man naiinis sa iyo o wala. Kahit kaunti lang yung nakikinig sa iyo, preach the word of God. Sa kahit na anong kapanahunan, umuulan ngayon, bumabagyo, preach the word. Habang may pagkakataon, mga kaibigan, mga kapatid, dahil hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay. Dahil alam nyo ang katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid, ang distraction at ang persecution ay andyan na yan. Hindi na yan mawawala sa isang mangangaral ng Panginoong Jesucristo dahil gagamit at gagamit talaga ang kaaway upang siraan ka, upang i-distract ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Anong gagawin natin? Mananahimik na lamang tayo? Hindi, mga kaibigan, mga kapatid. Lalo pa natin pag-igtingin ang ating pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil isa lang ang gustong makita sa atin ng dyablo, ang makita tayong ng lulupaypay at ayaw na natin ipangaral at isigaw ang ating Panginoong Jesucristo dahil ipinapakita niya na kada mangangaral ka ng salita ng Diyos ay merong kaakibat yan na persecution. Pero okay lang, mga kaibigan, mga kapatid, patuloy lang tayo dahil alam naman natin kung ano ang pangako sa atin ng Panginoong Jesucristo. Hanggang dito lang sa lupa lahat ng yan. At pagkatapos yan, makikita mo, maraming sasalubong sa isa langit na yan yung bunga ng iyong pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming naligtas dahil sa pamamagitan na ikaw ay ginamit ng Panginoong Jesucristo upang maipangaral ang kanyang salita. Dahil tatandaan nyo, sa ating mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, hindi naman natin trabaho magligtas. Ang trabaho lang po natin ay ipangaral ang salita ng Diyos. Huwag nating pilitin at huwag sasama ang loob natin kung ayaw nilang tanggapin ng ating Panginoon. Hayaan natin sila, kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo, who hath ears to hear, let him hear. Hindi natin sila pinipilit. Kung ayaw nila makinig, okay lang. Kung gusto nila, sige, makinig sila. Pero wag rin naman nating ilalagay sa atin na parang tayo na nagliligtas. Ang trabaho lang natin, preach the word.
kung sumampalataya sila, tanggapin nila ang ating Panginoong Jesucristo, di mabuti na meron na namang kaluluwa ang naligtas, ang tunay na nagliligtas, mga kaibigan, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Patuloy lang natin i-preach ang salita ng Diyos sa kahit na anong kapanahunan pa yan. Dahil kung makikita natin ang kanilang ginagawa, tila ba napakasama. Ganon din naman tayo. Tayo rin naman ay naging makasalanan sa ating mga nakaraang buhay. Wala rin naman tayong pakialam sa salita ng Diyos. Binabaliwala rin natin ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya't kung paanong ikaw at ako ay binago ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi rin yan imposible sa mga taong ganyan ang pag-iisip sa ngayon, dahil sila ay nananatiling bulag. Ang kailangan nila ay makakita. Paano sila makakakita sa katotohanan? Ang kailangan nila ay ang pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Diyan nila makikita ang tunay na kaligtasan, dahil ang tunay na pananampalatayang nanggagaling sa puso, yan yung tunay na kayang magbago ng buhay ng isang tao. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.